Ikalabindalawang kabanata. Sa pagpapatuloy tinusok ng ating bida ang python na makikita ang dugo nito na tumatalsik kung saan. Nakangiti ang ating bida habang puno ng dugo ang muka na pinagmamasdan ang kanyang hawak. Sinabi niya sa isip na hindi lang ako nakatakas mula sa tiyan ng flower rock python. Hawak ang kristal na nagmula sa python, sinabi niya na pero nakakuha rin ako ng ika-4 na antas na beast crystal mula sa flower rock python. Ito ay isang napakabihirang kayamanan. Itinago niya ito sa kanyang looban na damit. Hinawakan ang isang kamay at iniling-iling masayang sinabi niya na ang buong katawan ng flower rock python ay puno ng mga kayamanan at ngayon, akin na ang lahat ng iyon. Tumingin-tingin siya sa paligid, sinasabi sa kanyang isip na ngunit masyadong malaki ang bangkay na ito. Kailangan ko munang humanap ng lugar kung saan maitatago ang katawan ng ahas. Biglang may dumaan na kulay violet na usok sa kanyang harapan na pinagtatakahan niya. Sinulyapan niya ito kung saan nagmula na napasabi sa sarili na saan kaya yon. Pagkatapos mula sa malayo nakita niya ang pinagmulan nito na napsabi sa isip na anong klaseng yungib kaya ang kayang maglabas ng ganitong nakakakilabot na hangin. Yungib ba ito ng flower rock python? Biglang isang anino ang tumabon sa kanya na ikinagulat ng ating bida. Napatingin siya sa likod habang nagugulat. Inatake siya nito ngunit mabilis niyang naiwasan. Na ang mga ito ay umuungol na pasugod sa kanya. Napasabi ang ating bida na may takot sa muka na hindi ito maari. Isa itong ikatlong antas na mabangis na hayop. Ang langit na unggoy. Mabilis na hinabol siya ng mga ito habang sinasabi niya sa kanyang isip na maaaring hindi kasing lakas ng flower rock python ang mga langit na unggoy, pero madalas silang gumalaw ng grupo. Dagdag pa niya na akit ba sila sa bangkay ng flower rock python. Sinabi pa niya na makikita ang pinagmumulan ng violet na usok, sinabi niya sa kanyang isip na hindi ko sila matatakasan sa gubat, kaya wala akong magawa kundi pumasok sa lungga ng ahas na yon. Gumamit siya ng enerhiya upang mabilis makalayo sa langit na unggoy. Habang mabilis siyang tumatakbo, isang unggoy ang nasa ere na malakas siyang atakehin. Isang malakas na pagsabog ang pinakawalan nito na hindi tumama sa ating bida, ngunit naging sanhi naman ito ng pagkatilapon niya. Eksakto sa yungib. Sa dami ng unggoy ang mga usok ay kumalat sa buong kagubatan habang sumisigaw ng ungol. Habang nasaraduhan ang pasukan ng yungib, maririnig ang mga hiyawan ng unggoy sa labas. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na napapunas ng pawis sa muka na buti na lang at nakaiwas ako. Isang malaking swerte. Biglang nagulat siya na may pagtataka sa muka. Nasira pala ang kanyang pinagkakatayuan na agad siyang bumagsak papunta sa ilalim. Napamulat siya ng mata nang may tumulo na tubig sa kanyang pisngi. Ang pinagbagsakan niya pala ay isang tubig na naipon sa ilalim. Nadahan-dahan siyang tumatayo na nahihirapan. Napahawak siya sa ulo na napasabi sa isip na hindi ako namatay. Nagulat siya nang may makapa siya. Pinagmasdan niya ang nahawakan niya mula sa tubig. Na mabilis na napatayo na napasabi na ito ay isang kalansay ng tao. Dagdag pa niya na meron din dito. Mabilis na tinanggal niya ang pagkakakapit sa kalansay na napasabi pa siya sa isip na bakit ang daming bangkay dito. Sinabi pa niya sa isip habang nakatayo na kahit saan ako tumingin ang daming kalansay dito. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na isang lugar ng labanan ba ito? Maaari kayang naging isang battlefield ito noon? Hinawakan niya ang isang espada na binasa niya ang nakasulat dito na napasabi na Yao Guang. Holy Land. Tiningnan niya ang espada na may pawis sa kanyang pisngi, sinabi niya sa kanyang sarili na maaari kayang ang lugar na ito ay ang mga labi ng Yao Guang ng banal na lupain. At dito na po nagtatapos ang ika-11 kabanata. Ika-13 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida habang nakatingin sa espada na maaari kayang ito ang mga labi ng Yao Guang na banal na lupain. Sinasabing noong unang panahon, may 7 banal na lupain sa buong kontinente, at sagana ang makapangyarihang mga mandirigma na kumakatawan sa 7 pinakamalalakas na puwersa sa larangan ng martial arts. Noong panahong iyon, namayagpag ang mga banal na lupain. Gininto ang panahon iyon para sa mga mandirigma ng martial arts. Ngunit kalaunan, isang hindi maipaliwanag na massacre ang lumaganap sa buong kontinente, at lahat ng 7 dakilang banal na lupain ay bumagsak. Dagdag pa niya na ngayon, ang 7 dakilang banal na lupain ay naging 7 nakamamatay na ipinagbabawal na teritoryo na tinitirhan ng iba't ibang mababangis na hayop.
na talaga namang nakakalungkot. At pagkatapos naglakad-lakad ang ating bida. Humahawak siya sa pader na bato ng yungib na nakatingin sa gilid habang sinasabi niya sa kanyang sarili na bagaman lubhang mapanganib ang mga ipinagbabawal na lupain ito, may mga alamat tungkol sa maraming pamana na kayang yumanig sa buong mundo na naghihintay na matuklasan sa kanilang loob. Makikita siyang patuloy sa paglalakad na sinabi pa niya sa kanyang isip na pero hindi ko muna dapat iniisip ang mga pamana. Ang pangunahing inaalala ko ngayon ay kung paano makalabas sa lugar na ito na nakakakilabot. Biglang nagulat siya nang may makita sa unahan na lumiliwanag. At pagkatapos napasabi siya na ito ay ang Earth Vein Stone na mabilis siyang tumakbo papunta dito. Kumuha siya ng isa at pinagmasdan na kangiting sinabi sa kanyang isip na ayon sa kaalaman ng lahat, ang Earth Vein Stone ay mas mahalaga pa kaysa sa Beast Crystals. Dagdag pa niya na dahil ang Earth Vein Stone ay nabubuo mula sa napakadalisay na likas na enerhiya, kahit isang pirasong kasinlaki ng kamao ay maaaring maibenta ng libo-libong ginto. Nagmemeditasyon siya habang sinabi sa isip na higit pa rito, ang Earth Vein Stone ay hindi lamang ginagamit upang mapalakas ang kultibasyon, kundi pati na rin upang mapahusay ang kalidad ng alchemy at pagpapanday ng mga sandata. At ang mga martial artists sa apat na kaharian ay madalas isinusugal ang kanilang buhay para sa mga Earth Vein Stone. Huminga siya ng malalim sinabi sa kanyang sarili na sa kasamaang palad, wala akong special treasure, at hindi ako makakapagdala ng marami. Dagdag pa niya na sa ngayon, hanapin muna natin ang daan palabas. Biglang nagulat siya nang makita niya ang isang butas na napasabi sa kanyang sarili na meron isang liwanag doon. Sumiksik siya sa napakakipot na daan para makapasok. Biglang nagulat na naman siya nang kapasok sa kanyang nakita. Habang natulala sa kanyang nakikita, sinabi niya sa kanyang isip na ano ang lugar na ito. Sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang mga tao sa looban ng kristal na ang mga dingding ng kuweba ay napapalamutian ng maraming makatotohanang larawan ng mga yumao. Dagdag pa niya na maaari kaya itong libingan na iniwan ng orihinal na banal na lupain. Nagpatuloy siya sa paglalakad na pumunta sa gitna ng looban. Nakita niya ang isang babaeng na nasa loob ng kristal. Na napasabi ang ating bida sa isip na isang napakagandang babae naman niya. Na makikita ang muka nito na sinabi pa ng ating bida sa isip na siya ay parang isang bumagsak na nilalang mula sa langit. At pagkatapos ay napatingin siya sa gilid nang makita niya ang isang maliit na nakatayong tore. Sa ibabaw nito nakita niya ang isang bagay na bilog na may mga dekorasyon sa loob nito. Sinabi niya sa isip na ito ba ay iniwan ng orihinal na Yaoguang Holy Land. Pero mukha itong salamin. Sinabi niya na kunin natin ito at nang tingnan. Hindi pa man lumalapat ang kanyang daliri sa tila salamin na bagay, naglabas ito ng tila enerhiya na kulay rosas. Umangat ito sa hangin at naglabas ng lila at madilim na aura at pagkatapos ay hinigop siya. Na nagtatakang nagulat naman ang ating bida. Ang bagay na tila salamin ay makikita ang parang ulap. Na unti-unting bumabalik sa loob nito kasama ang ating bida. Napaupo ng malakas ang ating bida sa sahig. Na nag-aalalang sinabi na nasaan ako. Biglang isang boses ang nagsalita habang ang ating bida ay nakatingin sa harapan niya sa isang malaking salamin na nakalipas na ang 10,000 taon at sa wakas ay may nakahanap nito. Napasabi ang ating bida na sino ang nagsasalita. Isang tao ang lumabas sa salamin na makikita ang paa nito na nakalutang sa hangin, sinabi sa ating bida na kakakilala lang natin kanina. Nang lumapit pa ito ng kaunti sa kanya, sinabi nating bida sa isip na ito ang babae mula sa kristal na kabaong kanina. Nakangiti na sinabi sa kanya ng babae na noong sinalanta ng sakuna ang kontinente ilang taon na ang nakalipas. 9 sa bawat 10 nilalang ang namatay at bumagsak din ang Yaoguang Holy Land ko bilang resulta. Dagdag pa niya sa ating bida na akala ko'y mapuputol na ang pamana ng Yaoguang Sekko, pero hindi ko inasahang makakatagpo ako ng isang katulad mo ngayon. Pagkatapos itinuro niya ang kanyang daliri at isang bilog na enerhiya ang makikita sa dulo nito na may nakasulat. Sinabi pa sa kanya ng babae na dahil nakapasok ka ngayon sa Yaoguang Holy Mirror, siguro ito ay itinadhana. Dagdag pa niya na ipapasa ko na sa iyo ang mga teknik kung paano kontrolin ang Yaoguang Holy Mirror at ang Yaoguang Battle Key Technique. At pagkatapos magsalita ng babae, isang napakaraming salita ang pumasok sa ulo ng ating bida. Napangiwi ng muka ang ating bida na napasabi siya sa kanyang sarili na ano ito. Parang sasabog ang ulo ko. Dagdag pa niya habang makikita ang mga ngipin niyang nangangalit na teka lang. Parang bigla akong nakaintindi.
Nagpadala siya ng napakalaking kaalaman sa isipan ko, at dito na po nagtatapos ang ika-13 kabanata. Ika-14 na kabanata. Sa pagpapatuloy. Pagkatapos maipasok ng babae ang mga teknik sa ulo ng ating bida, agad siyang napaluhod. Na napasabi sa kanyang isip na sa isang iglap, bigla akong nakaintindi. Tumawa ang ating bida, habang nakaluhod sinabi pa sa kanyang isip na ang salamin na nasa harap ko ay tinatawag na Yaogu, ang Holy Mirror. Napahinga siya ng malalim habang pinagpapawisan ng todo, sinabi pa niya sa isip na ang Yaogu, ang Holy Mirror ay isa sa 7 dakilang artipakto ng Xuan Shai Continent at ngayon ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Dahang-dahang tumatayo ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na kaya nitong ipunin ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon sa loob ng salamin. Kaya ang paglinang sa loob nito ay mas doble ang bisa. Masayang nagpalabas siya ng enerhiya sa kanyang kamay, sinabi pa niya sa isip na at ngayon, na isaulo ko na rin ang pinakamataas na teknik ng Yaogu, ang Holy Land. At ng Yaogu, ang Battle Ki Technique. Dagdag pa niya na ang Yaogu, ang Battle Ki Technique ay may 9 na antas, at bawat isa ay dinodoble ang lakas sa labanan, na umaabot sa kasukdulan sa 9 na ulit na pagtaas. Gayunpaman, napakataas ng konsumo nito sa enerhiya. Sa enerhiyang meron ako ngayon sa loob ng katawan ko, malamang hindi ko pa kayang paganahin kahit isang beses ang Yaogu, ang Battle Ki Technique. Pero ang Yaogu, ang Battle Ki Technique ay maaaring paganahin gamit ang mga bagay na may mataas na taglay na enerhiya. Halimbawa, ang Earth Vein Stone sa labas ng yungib ay maaaring gamitin bilang pinagmumulan ng enerhiya upang paganahin ang Yaogu, ang Battle Ki Technique. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang makikitang kuminang ang salamin sa bandang itaas na ang multiplier effect ng Yaogu, ang Battle Ki Technique ay may kaugnayan sa mga batong hiyas sa ibabaw ng salamin. Dagdag pa niya habang makikita ang hiyas sa itaas ng salamin na ngayon, sa 9 na batong hiyas sa salamin, 8 ang sira at 1 lang ang umiilaw. Ibig sabihin, kaya ko lang ang dobleng lakas sa pakikipaglaban. Seryosong nakatingin ang ating bida, sinabi sa kanyang isip na para maparami pa ito sa hinaharap, kailangan kong ayusin ang natitirang mga batong hiyas. Pagkatapos dahang-dahan siyang umangat. Hanggang sa siya ay tumaas ng mabuti. Napangisi siya habang hinahawakan ang salamin, sinabi sa kanyang isip na pero ang katotohanan, kaya ko ng malayang kontrolin ang Yaogu, ang Holy Mirror bilang isang special na artifact ay kamangha-mangha. Dagdag pa niya na natisod ako sa isang kayamanang pambihira. Pagkatapos ay mabilis na iniluhod niya ang isang paa na isinuntok ang kamao sa palad, sinabi niya na salamat sa iyong paggabay, Diwata. Dahil sa napakalaking kabutihang ito. Ako, si Luhao, ay mananatiling may utang na loob habang buhay. Sinabi sa kanya ng magandang babae habang ibinuka ang kanyang kamay sa harapan na hindi mo na kailangang magpasalamat sa hinaharap, kailangan mo lang panatilihing lihim ang lugar na ito. Ngayon, sasabihin ko na sa iyo ang paraan para makaalis, maaari ka nang lumisan mula rito. Masayang tumugon ang ating bida sa kanya na oho. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na mukhang ang diwata na ito ay isang makapangyarihang nilalang mula sa sinaunang panahon at ang pagtanggap ng pamana na ito ay tunay na isang pagkakataong minsan lang sa buhay. Lalabas na ang ating bida sa salamin habang kumakaway, sinabi niya na paalam. Senior. At pagkatapos makikita siya na nawala na. Na makikita ang magandang babae na naiwang mag-isa na medyo nakangiti. Lumabas na ang ating bida mula sa masikip na butas, sinabi niya sa kanyang isip na ngayon na nasa akin na ang Yaogu, ang Holy Mirror, marami na akong magagawa. Kukunin niya ang Earth Vein Stone habang sinasabi sa kanyang isip na tingnan mo, ang Yaogu, ang Holy Mirror ay isang malawak na espasyo. Anumang bagay na mahawakan ko ay maaaring ilagay sa loob ng salamin, sa madaling salita. Na masayang hinawakan niya ang mga ito. Ipinasok niya ang mga ito sa loob ng kanyang salamin na. Sinabi pa niya sa isip na ngayon ay mayroon na akong isang malakihang kayamanang espasyal. Pagkatapos lumabas siyang muli na mabilis na kinuha ang mga natitira na, sinabi pa niya sa isip na ang galing nito. Lahat ng mga Earth Vein Stone na ito ay akin na. Grabe, ito na ang tunay na biyaya ng langit. At lumipas ang 1 oras na inubos ng ating bida ang mga ito. At sa loob ng mundo ng salamin. Masayang hawak ng ating bida ang mga Earth Vein Stone na pinagmamasdan niya ito, sinabi niya sa kanyang sarili na dahil sa dami ng Earth Vein Stone, isa na akong mayamang tao.
Kahit gamitin ko pa sila bilang pinagmumulan ng enerhiya para sa Yao Guang Battle Key Technique, magtatagal pa rin sila ng matagal. At lumipas na ang ika-4 na araw. Lumabas na siya ng yungib habang sinasabi niya sa kanyang sarili na napakakomplikado ng lugar sa ilalim ng lupa na ito kahit may paggabay ng diwata, inabot pa rin ng matagal bago ko nahanap ang labasan. Pagkalabas niya andoon pa din ang mga unggoy na mabilis siyang pinuntahan ng mga ito. Pinalibutan siya ng mga ito habang malakas na inuungulan. Makikita ang muka ng ating bida na nakasimangot na nakatingin sa kanila. Nagtataka ang mga unggoy dahil nakatayo lang ang ating bida sa harapan nila. Napaturo ang nasa gitna sa kanya na nagtatakang tumingin sa kaliwa na tinanong nito na bakit hindi siya natatakot sa atin. At dito na po nagtatapos ang ika-14 na kabanata. Ika-15 kabanata. Sa pagpapatuloy. Nakangiti ang ating bida habang napahawak sa ulo ang unggoy na sinabi niya na kanina pa kayo takbuhan ng takbuhan tapos ngayon paikot-ikot lang kayo. Bakit hindi pa kayo umaalis? Nakatingin sa kanya ang mga ito, sinabi pa niya na masasabi ko lang na marahil ilang araw lang ang nakalipas, ako ang hinahabol. Pero ngayon, ako na ang mga ngaso. Na nakangiti siya sa mga ito. Nagalit ang mga unggoy sa sinabi ng ating bida. At inangat ang dalawang kamay ng mga ito na dudurugin ang ating bida. Nagpalabas ng enerhiya sa kamay siya, sinabi sa kanyang isip na sige, subukan natin ang kapangyarihan ng Yao Guang Battle Key Technique. Isang malakas na enerhiya ang pinakawalan niya gamit ang Dragon Fist na malakas na tumama ito sa mga unggoy. Sa lakas ng kanyang enerhiya umabot ito sa malayo at sumabog. Ang mga unggoy na nasa harapan niya ay napaslang habang ang iba ay napakapit sa mga puno na pinagpapawisang natatakot nang makita nila ang lakas ng ating bida. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip habang nakasuntok pa din ang kamao sa hangin na napakalakas nito. Makikita ang mata ng ating bida, sinabi niya sa isip na pero nakakalungkot din. Makikita sa loob ng salamin na nabawasan ang isang bundok ng Earth Vein Stone na sinabi pa ng ating bida sa isip na dapat kong malaman na ang pag-activate ng Yao Guang Battle Key Technique ay kumukonsumo ng napakaraming enerhiya. Kanina lang, ginamit ko ito ng isang beses at nakonsumo agad ang isang Dark Swan Stone na nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Muli na naman siyang nagpalabas ng enerhiya sa kanyang kamay na sinabi pa niya na buwisit, 10,000 ginto para sa isang suntok lang. Mukhang kailangan ko na talagang tapusin ito agad. Mabilis na hinabol ng ating bida ang mga natatakot na unggoy, sinigaw niya na tumigil kayo dyan. Habang nagpapakawala siya ng suntok, nagbibilang siya na 8,000, 15,000, 10,000. Makikita ang usok sa paligid niya na lahat ng unggoy ay tinapos niya. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang unggoy na huminga ng malalim, sinabi niya na natapos ko na ang mga mababangis na unggoy na halimaw. Nakatingin sa kristal na nasa kanyang kamay, sinabi niya sa isip na kahit na nakakuha ako ng maraming Third Order Beast Crystal, pero gumastos pa rin ako ng mahigit 100,000 ginto sa Dark Swan Stone na medyo masakit din. Itinago niya ito sa kanyang loob ng damit na nakangiting, sinabi niya sa isip na gayunpaman, kung ikukumpara sa kabuang dami ng Dark Swan Stone sa banal na salamin, ito ay patak lang sa balde. Naglalakad na siya na sinabi pa niya sa isip na malapit nang matapos ang oras ng aming paglalakbay sa labas. Panahon na para bumalik at sorpresahin si Huang Hong. At lumipat ang eksena sa lumilipad na barko, kung saan ang mga disipulo ay nagtipon sa ibaba nito na may nagsasalita na nagtatapos na ang oras ng ating paglalakbay sa labas. At bawat pinuno ng koponan ay dapat nang magsumitay ng bilang. Sumagot ang mga pinuno ng bawat pangkat at isa-isang sinabi na walang nasawi sa aking koponan. Sinabi naman ng isa na wala ring nasawi sa aking koponan. Sinabi naman ng isa na may nasugatan sa aking koponan pero walang namatay. Nakapikit namang sinabi ni Huang Hong na namatay ang nakababatang disipulo natin na si Hao Lu. Hindi siya nakinig sa payo at pumasok sa gitnang ipinagbabawal na lugar. At si Huang Li rin. Nagulat naman ang mga babae sa kanyang likuran na napasabi na ano. Pumasok sa gitnang lugar. Napahawak naman sa bibig ang isang babae na sinabi na tiyak na kamatayan yon. Na makikita ang muka ni Huang Hong na kunyaring naiinis. Napahawak naman ang elder sa ulo na sinabi niya na sa totoo lang, hindi talaga maiiwasan ang mga nasawi. Huang Hong, tanggapin mo ang aming pakikiramay. Ngayon, dumako na tayo sa susunod.
Nandilat ang mga mata ni Huang Hong na napatingin sa kanyang likuran nang marinig niya ang boses ng ating bida. Na tumatawang sinasabi na sinong may sabi na ako ay patay na. Masayang naglalakad ang ating bida sa gitna ng karamihan, sinabi pa niya na nakakatandang kapatid na Huang Hong. Ang sinadyang pag-iwan mo sa akin sa ipinagbabawal na lugar at ang pagbibintang na pumasok ako sa gitnang rehiyon ay labis na nakasasakit ng damdamin. Lumapit siya dito na napaturo naman sa kanya si Huang Hong, sinasabing pautal-utal ang pangalan niya na Haolu, paanong buhay ka pa? Hindi ba kinain ka na ng flower rock python? Tinitigan niya ito ng may panglilisik na mata, sinabi na anong patay. Dagdag pa niya na lalo na kung gusto mo akong mamatay, Huang Dog, mas lalo akong magpapakatatag para mabuhay ng mas matagal kaysa sayo. Pagkalampas niya kay Huang Hong, masayang sinabi pa niya na alam kong maliit pa ang kapangyarihan ko ngayon. At kahit ibunyag ko ang pakana mo laban sa akin, wala rin akong magagawa. Pero tiyak na babalikan kita balang araw. Nananggagala ito sa galit na nakatingin sa ating bida na sinabi na ikaw. Makikita ang muka nitong nakakunot, sinabi sa isip na buwayset, hindi namin siya napatay habang nasa labas kami. Mahirap na kaming kumilos pagbalik namin sa sekta. At sinabi ng elder na ito na sige na, ang mahalaga ay nakabalik siya. Ngayon naman, tingnan natin ang mga beast crystal na nakolekta sa paglalakbay. Ang sinumang may kulang sa 3 ay hindi makakalahok sa pagsusulit para sa mga panloob at panlabas na disipulo. Habang nakasalansan sila, napasabi ang mga ito na meron akong 3, sinabi naman ng isa na meron lang akong 1. Na ang isa naman ay 3 rin sa akin. Na ang isa naman ay napasabi na patay, 1 lang ang nakuha ko. Nakangiti sa kanyang likuran si Huang Dog, sinabi niya sa isip na buti na lang at nakatakas si Haolu mula sa ipinagbabawal na lugar, pero sigurado akong wala siyang kahit isang beast crystal. Dagdag pa nito sa kanyang isip na basta't hindi siya makapasa sa pagsusulit ng panloob at panlabas na disipulo, mananatili siyang tagalabas sa sekta. Nakangiting nakatingin ito sa kanya, sinabi pa nito sa kanyang isip na sa ganoon, magkakaroon pa rin ako ng maraming pagkakataong alisin siya. At dito na po nagtatapos ang ika-15 kabanata.